Hi there! Welcome back to my channel. So, andito na naman si Binibining Lindsay para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. Okay, so for today's video ay mag-focus pa rin tayo dito sa mga classroom observable indicators for school year 2025-2026 for beginning teachers towards proficient. So, ito yung mga teachers 1 to 3 natin. So, may mga nagre-request kasi na i-discuss isa-isa itong mga classroom observable indicators na to ng mas malinaw at mas malalim. Doon sa previous video natin, na-explain ko naman na to at na-discuss. Pero this video naman, individually, i-discuss natin yung bawat indicator. So, unahin muna natin yung first indicator and magbibigay din ako ng mga examples. Paano nga ba siya ini-integrate sa lesson and sa lesson plan mismo natin. Okay? So, yan. Ang basis natin, of course, itong Philippine Professional Standards for Teachers or itong PPST or Classroom Observation Tool. And itong DepEd Memo number 89, Series of 2025, Guidelines on the Multi-Year Performance Management and Evaluation System for Teachers. So, disclaimer lang So, may mga basis tayo sa pag-explain natin. And of course, I suggest din kung paano rin diniscuss sa schools ninyo itong ating mga indicators, better na yun din yung sundin natin. No? After all, ito lang naman ay mga suggestions, no? Kung paano natin mai-integrate ito sa ating lesson and sa ating classroom observation. Okay, so ito yung mga indicators pero sabi ko nga, isa lang muna i-discuss natin para magkaroon tayo ng focus dun sa indicator na yun, no? Unahin natin itong apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So, ito po yung rubrics and features of practice para po dito sa indicator na to, no? Since ito ay for teachers 1 to 3, yan. Ang rubric na gagamitin po dito ay level 6. So, paano natin makukuha itong highest possible score na 6? Okay, so sabi dito, the teacher demonstrate accurate, in-depth knowledge of all concepts in presenting the lesson and in responding to learners' questions in a manner that is responsive to learners' developmental needs and promotes learning. Meaning to say, of course, meron tayong malalim na kaalaman, no? Pagdating doon sa tinuturo natin. And kapag nagtanong tayo sa bata or may tanong yung bata, of course, nasasagot natin siya ng mas malalim din, no? And the teacher makes meaningful connection across curriculum teaching areas, if appropriate. Meaning to say, hindi lang tayo nagtuturo ng ating topics, no? Nako-connect din natin ito meaningfully sa other discipline. So, tingnan natin yung features of practice. Sabi dito, the teacher displays extensive knowledge of content. Of course, dapat meron tayong master of the subject matter dun sa tinuturo nating topics. The teacher addresses content accurately and its focus is congruent with the big ideas and or structure of the teaching areas. So, paano ba tayo nag-integrate within and across curriculum teaching area? So, meron tayong iba't ibang way. Ang una ay intradisciplinary, wherein nag-i-integrate ka within doon sa subject matter mo. Kung Filipino, so Filipino mo rin siya i-integrate. Okay? So, kapag naman interdisciplinary, meaning to say, yung subject mo ay na-connect mo or nakapag-integrate ka ng ibang discipline. Pag multidisciplinary naman, 2 or more discipline yung na-integrate mo dun sa lesson or sa topic mo. Kapag naman sinabi nating transdisciplinary, ito na yung highest form ng integration wherein na-relate or na-i-integrate natin yung mga activities or yung lesson natin sa real-life scenarios or real-life experiences ng ating mga learners, no? And para ka rin makakuha dito ng 6 and may proof ka na nakapag-integrate ka kasi madaling sabihin na nakapag-integrate ako ng PE kasi ganyan. Nakapag-integrate ako ng AP kasi so para wala ng questions, better kung ilalagay natin siya mismo dun sa lesson plan natin, yung competency wherein dun mo in-integrate yung topics mo. Okay? So, for this indicator pala, no? So, dapat siyang makita sa first classroom observation and second classroom observation natin this year. Okay? So, ito yung mga clarifications, no? Kung gusto nyo na lang i-screenshot, pwede naman para mas madali nyong maintindihan ano bang meaning nitong mga terminologies na ito. Okay? So, dito, dahil nga level 6 yung ating teachers 1 to 3, ito yung susundin natin. So, dapat makapag-integrate ka across curriculum teaching areas. Pero kung kaya rin naman within, no? Edi, bongga na yan. I-push na natin yan. Okay? So, ito po yung example na sinasabi ko. Yan. So, yung topic kasi dito is about reading siya, no? Or text. Binase natin siya dun sa
competency. Ang competency kasi dito ay naipapaliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa. So, this is Filipino 11, pagbasa at pagsusuri ng mga teksto. Okay, so dito, ito yung competency. Wala namang nakalagay din dun sa CG or dun sa aming ginagamit na dapat itong specific na text lang ang gagamitin. So, malaya naman tayo makagamit ng text na pwede nating ibasa. Since medyo higher level na itong mga grade 11, so humanap ako ng article, no? Yan. So, itong Andonia Victorina Syndrome, pagpapalayo sa ating lahi ni Felipe M. De Leon Jr. So, ito yung napili kong teksto na babasahin ng mga learners. So, sabi ko kanina, paano tayo mag-i-integrate across curriculum or within across curriculum teaching areas? Sabi ko, isa sa proof na pwede nating magamit is hanapin natin yung mismong competency ng ibang subject tapos ilagay na natin sa lesson plan. So, this is my lesson plan, no? Ito yung pinaka-main competency ko. And then, nilagay ko tong mga in-integrate ko po na competency galing sa ibang subject. So, meron ako ditong grade 7 music. Describe how specific idea or story is communicated through music, in particular, Philippine music, no? Na ipapaliwanag ang kabuluhan ng mga kaisipang lutang sa akdang kaugnay ng karanasang pansarili, gawaing pangkomunidad, isyong pambansa at mangyayari sa daigdig. So, grade 10 LPhilly naman. Within yan, no? Nakapagbigay ng mga halimbawang pangyayari sa tunay na buhay kaugnay ng binasa. So, grade 10 Filipino. And ito across din to, no? Examine the key concept and ideas of Filipino thinkers in social sciences rooted in Filipino language and experiences. So, 20th to 21st century psikolohiyang Pilipino at pantayong pananaw. So, ito ay competency ng DISS ng grade 11. So, dyan pa lang, pag hinanap na ng mentor mo, hindi na agad yan mag-question. Paano mo na-integrate? Kasi meron ka ng competency. Make sure lang na yung pinaglalagay mong competency ay talagang lilitaw dun sa mga activities na ipapagawa mo or sa lesson na i-discuss mo. No? So, meron dito akong pinili na ilang activities, no, para makita nyo lang po, no. So, yung discussion ko kasi is about sa Doña Victorina Syndrome. Madaling-madali. Lilitaw agad dito yung transdisciplinary na sinasabi ko na kapag integrate based on sa real experiences ng mga bata. Doon pa lang sa activity ko na una is pinapili ko na sila na mga, may dalawa lang pictures, no? Galing sa ibang bansa tong pictures na to, for example, chocolate or imported chocolate sa Amerika. Tapos yung honey na meron tayo dito sa Pilipinas or mga candies, no? So, pinapili ko sila doon. Anong pipiliin nila? Yan. So, nagpapasurvey lang ako. Doon pa lang, may transdisciplinary na kasi talagang real life experiences yun ng mga bata. Nakakain natin yun. Meron tayong produktong ganon. Yan. So, nasasapul na natin agad yung transdisciplinary doon. So, paano lalabas itong mga concepts na to, no? Unahin natin yung, yung within. So, itong LPhilly at grade 10 Filipino na competencies. Dito, lalabas pa lang siya dun sa discussion pa lang natin ng Doña Victorina Syndrome. And dito sa questioning natin sa Doña Victorina Syndrome. Kasi dito pa lang sa LPhilly, 'di ba? Kilala naman natin si Doña Victorina, no? Bilang isa sa mga tauhan sa El Filibusterismo at Noli Me Tangere. So doon litaw agad yung connection, no? Or yung pag-i-integrate natin nung topic or nung mismong lesson sa El Fili at Noli, no? Sa pagdi-discuss natin itong artikulo na ito. Another thing, kasi syempre nakalagay dito na ipagbibigay ng mga halimbawang pangyayari sa tunay na buhay kaugnay sa tekstong binasa. Since ito nga ay Doña Victorina Syndrome, o ito yung ugali na mayroon ng mga Pilipino, nare-relate ng mga bata yung tekstong binasa nila sa tunay na buhay na mayroon sila. Okay? And then, yun namang pag-i-integrate ko ng music, meron kasi ako ditong activity, dito sa I'm Filipino of course, na ginamitan ko ng saliw na awiting Ako ay Pilipino habang ginagawa nila tong activity na to, no? So doon, yung mga lyrics ng kantang yon nafe-feel nila habang ginagawa nila tong activity na to. And of course, may question din tayo dapat, no? Dun sa connection. Kasi nga, ang isang feature nitong within and across, kailangan may meaningful connection, hindi lang basta-basta natin in-integrate. At makakatulong doon yung way of questioning natin. Another thing is, ito pong pantayong pananaw, psikolohiyang Filipino na matatagpuan sa DIS. Meron ako ditong explanation pagkatapos nitong activity I'm Filipino of course, yung maiksing pagtalakay sa psikolohiyang Filipino at pantayong pananaw bilang solusyon sa Doña Victorina Syndrome.
Di ba pag sinabi kasi natin Doña Victorina Syndrome, talagang mas tinatangkilik mo yung produkto, yung pananamit, yung pag-uugali galing sa kanluranin kaysa sa sarili mong bansa. So dito, diniscuss ko rin po itong pantayong pananaw at psikolohiyang Filipino na nadidiscuss nila dun sa DISS na subject para maipakita na makakatulong ito para masolusyonan yung Doña Victorina Syndrome. Pantayong pananaw. Ibig sabihin ay pagtangkilik or pag-uugat ng sarili nating kultura sa kung ano talaga yung meron tayo, hindi yung sa kulturang kanluranin o galing sa ibang bansa. Okay? So, tingnan natin, no? Hindi lang tayo basta dito nag-connect na sinabi nating nagpakanta ka, nagpasayaw ka, or kung ano pa man. Talagang nakita mo yung seamless connection nung mga competency mo, no? Yan, mga competency mo dun sa competency na ituturo mo. So, that's within and across curriculum teaching areas. Yan. So, meron pa ako dito isang example. Ito naman sa research, no, sa Filipino. So, dito, same din, no? Ang pinaka-competency natin ay natutukoy ang mapamamaraan tamang proseso ng pagsulat ng isang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin gamit metodo at etika ng pananaliksik. So, yung topic dito is pagsa-start ng discussion ng pananaliksik or research, no? So, ito yung mga ginamit kong competency. Meron ditong AP8, yan, mga nakapagbigay ng mahalagang kaganapan sa revolusyong scientific at industrial, describe characteristic, processes, and ethics of research. Ito naman sa mga PR2 at PR1 and PR2. Cites related literature na isa ang mga hakbang sa pagbuo ng makabuluhang pananaliksik sa komunikasyon naman. Yung para sa within. Okay. So, tingnan natin tong mga activities. Dito sa I Wonder, makikita dito yung competency natin na una, yung nakakapagbigay ng mahalagang kaganapan sa revolusyong siyentipiko. Kasi dito sa I Wonder, ang ginawa ko, nagpakita ko ng mga inventions, no, sa panahon ng revolusyong siyentipiko. Tapos pinasuri ko siya sa mga learners. And of course, sabi ko nga kanina, importante yung connection ng mga pagtatanong din para matumbok natin yung integration natin sa ibang subject, no? Sabi ko dito, ano kaya ang dahilan kung bakit binuo ang invention kagaya ng teleskopyo or telepono at eroplano? Nakikita at nagagamit pa rin ba natin sa kasalukuyan yung mga invention na yan? Tapos unti-unti mo na tinutumbok yung yung topic mo dito. Bago na imbento ang isang bagay o bagay, ano kaya ang mga proseso o hakbang na pinagdaanan nito? Sa iyong palagay, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang hakbang o proseso pagsasagawa ng invention? See, hindi mo agad pipilit yung yung subject mo na mai-connect, no? Pinapakita mo muna agad ng malaya na pakonti-konti, papunta tayo dun sa topic mo na nakakapag-integrate ka meaningfully sa ibang subject. Ano po? So, yun po yung sinasabi natin dito. And yung other competency rather, na-connect siya dun sa discussion na mismo ng topic. Ayan. So, ganyan po tayo pwedeng mag-connect within and across. Yan. So, ito yung ibang activity for transdisciplinary naman kasi nirelate naman na nila kapag real situations na sa buhay nila. Paano naman nila i-relate yung mga ethics ng research since isa siya dito sa topic na dapat i-discuss sa lesson ito. Ayan. So, yan po yung ilan sa example or way kung paano tayo nag-i-integrate within and across curriculum teaching areas. So, sana po ay nakatulong ako sa inyo sa pagpe-prepare sa inyong demonstration. Yun lang po. Thank you so much for listening. Bye!